very um, joyful ang ako ang mga pagbisita sa iyaha, and he has not lost his sense of humor. Na ay mga health issues gamay, pero thankfully addressed by the detention unit. For sure, na-miss niya ang Kadayawan Festival, Vice. Second year na wala siya sa Davao. Yes, sigurado, no. Mamiss niya ang ato ang mga kaigsuunang Dabawenyo, kauban niya sa pagsalmot sa ato ang Kadayawan. But sa ato ang kinabuhi na ay mga butang na kinahanglan nato buhaton, no. So naapoy mga milestones na dili nato ma-attendan. So hopefully next year or in the coming years maka-attend na siya sa ato ang Kadayawan. Vice, naging issue sa kanila yung pagpunta mo sa Quezon City Jail to visit Marcoleta, Defensor, and Jinggoy. Anong ginawa? Kumusta yung pag-usapan mo? Wala namang, I don't see anything wrong with visiting persons deprived of liberty. Noong ako ay mayor pa, bumibisita ako dito sa Maa City Jail. Nagdadala kami ng mga regalo at tinatanong namin sila kung ano yung mga pangangailangan nila. Sa amin, sa Office of the Vice Mayor, sa amin, sa Office of the Vice President, meron kaming mga Thanksgiving na ginawa namin sa loob ng mga jails, tulad noong pagbisita namin sa Bacolod City. So wala ako nakikitang masama sa pagbisita sa mga tao tulad ni PRD at iba pang mga nasa loob ng detention. Wala akong nakikita na masama sa pagbisita kay Arnie Teves, kay Pastor Kibuloy, as I said, President Duterte, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, and Mike Defensor, kasi kilala ko naman sila, and I think kaibigan ko sila. Hindi ko lang alam kung kaibigan nila ako, pero sa tingin ko naman kaibigan ko sila, and dapat tayo magpakita ng empathy sa mga tao and sympathy sa mga tao na deprived of liberty. Kasi I can only imagine, no, hindi yung physical na prison, but yung hindi ka na malaya na maggawa kung ano yung mga normal at ordinaryong ginagawa mo sa buhay. So, let's give sympathy and empathy sa mga PDLs. Ano yung napag-usapan niyo, VP? Pinayuhan niyo kasi lang. Wala, uy, ginoo ko, ako pa'y mupayo kay Senator. Ang sinabi ko lang sa kanila doon ay kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Yun ang message ko sa kanila sa loob. Sabi ko, magpakatatag at kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. VP, may statement sa Secretary Gibo na mag-resign na lang daw yung mga nagtatanggol sa China with regards to West Philippine Sea. Ano yung reaction mo? Yung mga government officials na nagtatanggol daw sa China on West Philippine Sea, mag-resign na lang daw, sabi ni Gibo Chodoro. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal, at syempre suspect kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. VP, sinabi din ni Jose Castro na baseless, Ito na naman. baseless at nonsense daw yung sinabi mo na ang Marcos daw nag-aid doon sa ICC. Ulitin ko si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na
pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Kaya, again, ano sinabi ko dati? O tapos, bakit ikaw na lang tanong na Wala, may wala, tanong wala, na- Your reaction wise, isa-isa na kayo ng administration, especially yung mga senators na identified po sa inyo, sa partido po. Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ngayon, ng gobyerno ngayon. Ang pinagkakaabalahan nila ay politika dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinitrete. Yung reaction mo, reported, VP, sa pagbisita ni President Bongbong Marcos doon sa kanina, yung usually ng Balay Program ni Pangulong Duterte dito sa bahay. People's Bill. People's Bills. Yes, I know kasi project namin yan nung Mayor of Bolivar. So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. VP, Mas number one ka pa rin sa sinasabi mga na survey. pampagulo. Number one ka pa rin sa mga survey, presidential survey. Nakailang tanong ka na. Ako, number one ka sa survey. Pampagulo lang daw yung reported arrest kay Senator Bato de la Rosa sa impeachment. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Are you happy with the performance of the defense, guys? Of course, yes. Oo. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. Katunan lang, number one ka sa survey karon. Sana Naamoy pangutana lain. Ay, BP, Vice, Oo, katong kota gingon na ni siya. Marcos nga tutukan daw ang baha diri sa Davao City. Dapat tutukan ng gobyerno ang baha sa lahat ng lugar ng Pilipinas. Hindi lang sa Davao City kasi meron ding baha sa Ilocos, meron ding baha sa Pampanga, sa Bulacan. Lahat ng mga low-lying area sa panahon ng malakas na pag-ulan at bagyo ay kailangan tutukan dahil delikado na merong mamatay dahil sa mga pagbaha. So, hindi lang Davao City, dapat buong bansa. Dahil ang Pangulo naman ay Pangulo ng buong bansa. Reaction mo, VP, sa mulagan doon si General Torre as mayor sa Davao City. Everyone, of course, no, in a democratic country, lahat ay allowed at welcome na mag-file ng kanilang certificate of candidacy at tumakbo sa election. Last na po, last question. Vice, any comment about sa campaign ni President Donald Trump to topple doon ICC and possibly na marilis po si FPR? Hindi ko lang alam kung it will come to the release. Okay, bigyan ko muna ng context ha. Yung kampanya ng Estados Unidos against the International Criminal Court, hindi ko lang alam kung abot siya sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero definitely, pwedeng gamitin ng Estados Unidos na example yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagiging isang biased political organization.
ng ICC at not really a court of justice. Okay po. Thank you po. Survey. Number one ka sa presidential Okay. survey. Election. Unsay may balita ana? Unsay Number may one, value sa consistent ka nga balita number one. ana? O, diba? Sana all Number one time. always. Consistent kay survey. Ingon sila nga, survey lang gano'n ha si Gani, survey ra gani na pati ako. Kung sa imong reaction. Hindi ako makakomment sa mga surveys dahil hindi ko naman alam kung paano siya ginawa, saan siya ginawa, at sino ang nagpagawa sa kanya. Pero sa akin, sa lahat ng survey simula noong 2022, ay lagi ang aking pagpapasalamat sa taong bayan dahil patuloy yung kanilang pagtitiwala at suporta sa akin, sa aking mga kasamahan at sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kahit na medyo hirap yung aming organisasyon dahil sa politika, sa paninira at sa pagpapahirap sa amin para gawin namin yung trabaho namin. Kaya it's always a message of gratitude every time survey comes out, whether or not number one ako o hindi. Thank you. Okay po. Thank you po. Tapos na ang pangalan mo, tanong mo. Ready na daw, ready na daw sa NBI-VP ang mga criminal cases kasi si Director Matnutar. Oh yes, nadunggan na mo na nga dunay giandam na mga pag-file og kaso and dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato no sa mga kadaghan-daghan na gi-file nila og kaso sa as I said mga tao nga dili musunod kay BBM og nag-andam na pud ang mga abogado pag-abot sa panahon nga dunay kaso nga bagong kaso nga i-file. Thank you po. Make sure ako like kuha kay para di mo magkagugot. Okay na na, huwag ka na na. Ayaw na mo.